Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po tayo magtungo sa ating pag-aaral ng mga banal at salita na ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po muna manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilan mapagpala po naming Ama Diyos na makapaglihan sa lahat sa matamis at makapaglihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo sa mga naunang mga panalangin ng aming ginagalang mahal pastor, Will Estrada Almeida, and time prophet, O Lord God. Bago kami pinagpapaabot ng aming dakilang pasasalamat sa iyo, sa iyong paggabay, palagi sa bawat bahagi, bawat yugto yung bananagawain sa lugar na ito, malapay noon. Lalo higit po namin pinapasalamatan ang iyong matamis na presensya, minsan pang binubuhos sa aming kalagitnaan. Nagpapatunay ikaw ang Diyos na buhay, na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. O, purihin ka o Diyos! Hallelujah, magpakailan-kailan pa man. At sa mga sandali itong malapay noon sa iyong pag-aalan ng iba na mga salita. Bagong lahat, malapay kami piminsarang pamihing kapatawaran sa lahat ng mga pagkukunan namin sa mga bagay na sambit na isip na gawa na hindi po naging kaaya-aya sa banan pa. Lubusan niyo pong patawarin bawat sa amin. Maging malapay ng iyong bang lingkod sa gana akin, wala po akong magagawa, pati mo kong kahabagan. Sa iyo lamang po ako maasa malapay noon. Hallelujah, nakatilunuhan malapay noon. Karunungan na nagmumula sa iyo, malapay ng sus. At malapay noon sa iyong pagdadala ng balang mensahe sa hapong ito, malapay noon. Buksan niyo pong kaisipan, puso malapay noon ng bawat tagapakinig, lalo rin sa mga baguhan naririto, malapay noon, hallelujah. Pagpalain niyo pong bawat sa amin malapay noon at sa iyong matamis at makaraming pangalan malapay noon, amin sama-samang sinasaway lahat ng mga hadlang sa magligitnaan, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tayo mga tunay na anak ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, ay walang sawa na magbibigay puri, papugay, mga minamahal, pagdadakila sa matamis at makaraming pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Once again, we give the highest praise, glory, honor, majesty, and thanksgiving to the one true God, in the name of our Lord God and only Savior Jesus Christ. Praise God, hallelujah. And we give double honor and respect as we continue to remember and cherish the blessed teachings po and memories of our beloved pastor, Evangelist Will D. Almeida, and also our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, and greetings and respect to the Almeida family mula po sa panganay hanggang sa kapwa-apuan, mga minamahal, at maging sa lahat po ng mga manggagawa, ng mga inatasan, na pangasiwaan ang Balang Iglesia ng ating dakilang Diyos dito po sa dako ng Cebu at maging sa lahat ng mga outreaches na hawak, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Hindi na po natin maisa-isa, mga minamahal, praise God. Maging sa lahat po ng mga awit, mga manunugtog, maging sa lahat po ng mga baguhan, mga datihan, sa inyo pong lahat, muli ang pagbati ng isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Pinapasalamatan din natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa lahat po ng mga kapatiran na galing sa iba't mga outreaches na humabol po, mga minamahal. Sa hapong ito, pagpalain po kay lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa hapong ito, mga minamahal, ay napakahalaga pong ating pag-aralan at muli bulay-bulayin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan, mga minamahal, ng kanyang pagkakaloob ng mga tao, ng mga lingkod ng ating dakilang Diyos upang sa ganun ay tayo ay may panalangin, amen, para sa ating mga kaligtasan. At lahat yan, mga minamahal, kagaya mga minamahal ng ating ginagawa sa Balang Iglesyang ito, lahat po yan ay naaayon sa dakila at banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Lahat po ng mga ginagawa po natin sa loob ng Iglesyang ito ay naaayon sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Bakit po natin sinasabi dito, mga minamahal? Dahil marami po ang nagsasabi, maraming mga iglesia din naman na nangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos na tayo ay tinutulog sa bakit ganoon na lamang ang ating pagrespeto. Amen? At bakit pa natin ginagamit ang mga naunang mga panalangin ng ating ginagalang mga pastor. Amen? Sabi nila, ang ating mga panalangin ay sapat na sa ating pinakamahal na Panginoon. Totoo po yun. Ang mga panalangin ng mga tao ng ating dakilang Diyos, tayo bilang mga tunay na anak ng malapay noon ay nakakarating sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Subalit, mga minamahal, ating alalahanin, may mga salita ang ating dakilang Diyos na nagpapatunay, amen, ang kahalagahan ng mga intercessors o mga tagapamagitan, amen, mga tagapamagitan sa loob ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito ating pag-aaralan, the living legacy of a prophet's prayer. The living legacy of a prophet's prayer, or ang buhay na pamana ng mga panalangin ng propeta. Ang buhi nga kabilin sa mga pag-ampo sa propeta. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago lahat, mga ibuntag po sa mga gigsoon sa Ginoo, mga minamahal. Amen. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kalipay na ako, mga minamahal, nga makita ka mo karon
sa pangangalagat sa Ginoo, sa paglilingkod ninyo sa ating pinakamalapay. Kagalakan po namin na kayo makapiling sa paglilingkod, sa pagsamba natin sa araw nito sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Sa ating paglilingkod, sa ating pinakamahal na Panginoon, mula pa sa simula, ay nagtaas o nagtataas ang ating dakilang Diyos na mga propeta o mga apostol upang gabayan ang kanyang bayan. Mula sa lumang tipan, mga minamahal, ay nagtaas o nagtatalaga na ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating dakilang Diyos. Amen? Dahil hindi pa inahayag ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, siya ay Diyos. Sa lumang tipan, mga minamahal, nagtatakda ang ating dakilang Diyos na mga propeta upang gabayan ang kanyang mga anak sa kanilang lakad, upang gabayan, mga minamahal, ang mga Israelita sa kanilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, upang sa gayon ay hindi sila malihis sa kanilang daraanan, sa kanilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nagsugo ng mga propeta, mga minamahal, upang magbigay ng babala, upang magturo ng katwiran at maging tagapamagitan sa panalangin para sa Iglesia ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At hanggang ngayon, mga minamahal, mula sa lumang tipan, mga minamahal, ay ganoon pa rin ang ginagawa ng ating dakilang Diyos. Sa panibagong tipan, mga minamahal, pagkatapos ng ministeryo ng ating dakilang Diyos, sa lupa, mga minamahal, during the earthly ministry ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, nagtalaga rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay bumalik sa pagka-Diyos, nagtalaga ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, na mga tagapamagitan upang sa ganun ay patuloy na turuan, pangaralan at ipanalangin ang mga kaluluwa pang maliligtas sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bakit nagtatalaga ang ating pinakamamahal na Panginoon? Upang sa ganun ay manatiling matatag at matibay ang mga anak ng Diyos sa kanilang pananampalataya at sa buong katotohanan. Dahil alam ng ating dakilang Diyos na pagkatapos ng kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, amen, ay maraming mga aaligid sa mga tatawaging mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagtatakda ang malapay noon ng mga tagapamagitan, intercessors. Sa wikang Ingles, mga minamahal, intercessors, ano ang gawain ng mga tagapamagitan? Intercessors, katulad ng mga apostoles, mga minamahal, mga apostol, mga pastor, mga ebanghilista, mga propeta, mga minamahal, sila ay tinatawag ng mga tagapamagitan. Intercessors. They pray for the flock. They pray for the believers, for the saints of God, para hindi sila magapi o maagaw ng kaaway. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po muna natin, mga minamahal, ang isang senaryo na kung saan nagkaroon ng desisyon ang ating dakilang Diyos upang gunawin o puksain ang mga Israelita dahil sa kanilang paglalapastangan sa kalooban at salita ng ating dakilang Diyos. Subalit sa pamamagitan ng tagapamagitan na si Moses, amen, Moses interceded for Israel upang sa ganun ay hindi ibuhos ng ating dakilang Diyos ang kanyang paalala, ang salot sa Israel o sa buong Israel dahil sa kanilang katampalasanan sa ating dakilang Diyos. Basahin po muna natin, mga minamahal, ang Exodus 32, chapter 11, verse 14. Praise the Lord. Hallelujah. From the book of Exodus, chapter 32, verses 11 up to 14. And Moses besought the Lord his God and said, Lord, why did thou wrath rocks against thy people, which thou hast brought forth of the land of Egypt with great power and with mighty hand? Wherefore should the Egyptians speak and say, for his mischief did he bring them out, to slay them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from thy peace wrath, and repent of this evil against thy people. Remember Abraham, Isaac, and Israel, thy servants, to whom thou swearest by thine own self, and said unto them, I will multiply your seed as the stars of heaven, and all his land that I have spoken of will I give unto your seed, and they shall inherit it forever. And the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po. Orin Preacher Miranda, praise God. Hallelujah. Ano po, mga minamahal, ang ibig sabihin nito, mga minamahal? Nagalit ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ginagawa ng mga Israelita, sa kanilang katampalasanan, mga minamahal, sa kanilang paulit-ulit na pagkakamali, pagkakasala, pagtalikod sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal.
At dumating mga minamahal yung judgment ng ating dakilang Diyos. Amen? Yung sinasabi na evil. Hindi po mga minamahal, hindi po ibig sabihin mga minamahal na ang evil comes from the Lord. Hindi po ibig sabihin yun mga minamahal. Evil, ibig sabihin the judgment of the Lord, mga minamahal. At dahil dyan, mga minamahal, dahil nagtaas ang ating dakilang Diyos ng tagapamagitan, mga minamahal, humingi ng habag, nanalangin kaagad-agad si Moses alang-alang sa mga Israelita upang sa ganun ay hindi puksain, upang sa ganun ay hindi hatulan ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng niyang kapangyarihan ang mga Israelita. At anong sabi dito, mga minamahal? Dumalangin si Moses sa Panginoon ng Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang inyong pag-init ay pinagpapaalam mo laban sa iyong bayan? Amen. Nalalaman ni Moses, mga minamahal, na mga Israelite, mga piniling bayan ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Pinaalala ni Moses sa kanyang panalangin, mga minamahal, through his intercession. Pinaalala ni Moses ang mga pangako ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga piniling bayan. Amen. Pinaalala ni Moses, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos kay Abraham, mga minamahal, ang kanyang pangako kay Isaac, ang pangako ng Diyos kay Israel, mga minamahal, kay Jacob, ang kanyang mga lingkod, mga minamahal. Amen? Na ito, alam ni Moses na ito'y kanyang sinumpaan sa kanyang mga pinili mga anak. Amen? At dahil sa pananalangin masidhi ni Moses, mga minamahal, sa kanyang pananalangin ng taimtim, mga minamahal, sa ating pinakamalapin, paghingi ng habag, pag-iyak sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Anong sabi dito, mga minamahal, sa talatang 14, at pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po kahalaga. Amen? Ang role ng mga intercessors sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit na sabihin pa natin, mga minamahal, meron ng judgment na ibababa ang ating dakilang Diyos. Katulad ng ating nabasa. Ibababa ng ating dakilang Diyos ang kanyang hatol sa bayan ng Israel dahil sa kanilang paulit-ulit na pagkakasala. Subalit dahil merong isang lingkod ng Diyos, meron isang inihalala ang ating dakilang Diyos na tunay na propeta mula sa kanyang puso, mga minamahal. Amen? Nanaig ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ikalawang talata, mga minamahal, natin babasahin ang unang Timoteo or 1 Timothy chapter 2 verse 1. Atin po munang basahin. Unang Timoteo kapitulo 2, versikulo 1. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Unawain po natin, mga minamahal, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo, mga minamahal, at sinabi unang-una sa lahat ng mga bagay, I exhort therefore. Bago niya umpisahan ang kanyang pangangaral, mga minamahal, kanyang ipinaliwanag, mga minamahal, ang kahalagahan. Amen? Kaya I exhort that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made of all men. Amen? Paul emphasized that intercessory prayer is a priority inside the church. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Intercession is a priority inside the church. Bakit, mga minamahal? Dahil ito ay nagbibigay ng pagpapala. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa loob ng iglesia ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Intercession is very important in the church of our living God. Mismo ang dakilang Diyos ang nagsasabi, mga minamahal. Mismo ang dakilang Diyos ang naghahanap ng mga tagapamagitan. Basahin po na natin, mga minamahal, Ezekiel 22:30, mga minamahal. God bless po sa ating mga Bible readers. Praise God, hallelujah. Ating Bible order preacher ko, Joshua. From the book of Ezekiel, chapter 22, verse 30. And I sought for a man among them that should make up the heads and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Amen. Dito po, mga minamahal, mula sa unang Timoteo 2:1, sinasabi ng Apostol Pablo na napakahalaga, mga minamahal, ang pananalangin, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks upon the church. Amen? Sa lumang tipan, mga minamahal, muli pinapaalala ng ating dakilang Diyos ang kahalagahan ng pagtatalaga ng mga tagapamagitan. At dito, mga minamahal, sa ating nabasa, praise the Lord, sa Ezekiel chapter 22 verse 30, sabi dito sa Tagalog, at ako'y humanap ng lalaki sa gitna nila na makakagawa ng bakod at makatatayo sa sira sa harap ko
dahil sa lupain upang wag kong ipahamak, ngunit wala akong nasumpungan. Mga minamahal, ang konteksto po na ito, mga minamahal, na isulat sa talatang ito ay bago ibuhos ng ating dakilang Diyos ang kanyang salot sa Jerusalem. Bago pabagsakin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang Jerusalem, naghanap muna ang ating dakilang Diyos ng isang tagapamagitan, isang lalaki sa gitna nila. Amen, na makakagawa ng bakod, makakatayo sa sira na sa harap niya, mga minamahal, upang huwag ipahamak, subalit wala siyang nasumpungan. Naghahanap ang ating dakilang Diyos ng isang matino, mga minamahal, ng isang lingkod ng ating dakilang Diyos, upang sa pamamagitan ng isang tao nito, mga minamahal, ay hindi sisirain ng ating dakilang Diyos ang Israel. Subalit nung panahon na yon, mga minamahal, ay walang nasumpungan ng ating dakilang Diyos. Kaya nawasak, nasira, mga minamahal, ang Jerusalem. Nasira, mga minamahal, amen, yung buong Jerusalem dahil walang nakita ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganoon na lamang, mga minamahal, sa panibagong tipan, mga minamahal, ang pagpapaalala ng mga apostoles. Sinabi ng Apostol Pablo, mga minamahal, I exhort therefore first of all supplication, prayers, intercession, and giving thanks be made for all men. Bakit? Upang sa ganoon, mga minamahal, ay patuloy na maprotektahan, patuloy na gabayan, mga minamahal, patatagin ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang iglesia. Everybody shall praise the Lord. Na sa kabila, mga minamahal, ng ating mga pagkukulang, sa kabila, mga minamahal, ng ating mga kakulangan, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga minamahal, kakulangan sa ating mga pananalangin, ay may mga lingkod ng ating dakilang Diyos na mamamagitan sa bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Sa ating panahon, mga minamahal, we are so much blessed that our loving God provided us with a prophet of our loving God. A prophet He chose from His own heart through our beloved honorable pastor, Evangelist Wildy Almeida. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lingkod, propeta ng ating dakilang Diyos. Hindi po ang mismo ang ating ginagalang mahal pastor nagsabi na nagdeklara siya isang propeta. Mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay dineklara sa pamamagitan ng Espiritu ng ating dakilang Diyos. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mismo ibang mga apostolic believers, mga minamahal, sila'y kinuusap ng ating dakilang Diyos upang ideklara. Amen, upang patunayan ng ating ginagalang mahal pastor ay hindi lamang isang pastor, hindi lamang isang ebanghilista, mga minamahal, hindi lamang isang guro, mga minamahal, hindi lamang isang apostol, kundi isang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katuwang ng ating beloved pastor Linus C. Almeida, there's mama, mga minamahal, ang kanilang mga buhay ay hindi lamang sa pangangaral. Amen? Hindi lamang sila nakatuon sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, kundi, mga minamahal, sa mansidhing pananalangin para sa kawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Araw at gabi. Amen? Sila'y nanalangin para sa atin, para sa ikatitibay ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang sa ngayon, mga minamahal, anuman at anuman ang kakaharapin ng iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, tayo ay pinagtibay na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Bakit? Dahil may mga lingkod ng ating dakilang Diyos na itinaas, ginamit ng ating dakilang Diyos upang manalangin para sa kanyang iglesia. Everybody shall praise the Lord. Kaya hanggang sa mga sandaling ito, mga minamahal, patuloy na nagliligtas at nagliligtas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy na naglalapit na marami pang kaluluwa, mga minamahal. Kung paano, mga minamahal, kumilos ang ating dakilang Diyos. Kung paano naghimala ang ating pinakamamahal na Panginoon mula nang itayo ang banal na iglesyang ito, mga minamahal, na nanatili, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. That anointing continue, mga minamahal. And that is the legacy na sinasabi po natin, mga minamahal, the legacy of faith. Kung paano natin nasaksihan, mga minamahal, ang pananampalataya na kanila isinapumuhay ng ating ginagalang mahal pastor, ng ating beloved pastor na itinuro sa lahat ng mga manggagawa, sa lahat ng mga mangangaral, sa lahat ng mga mananampalataya ng loob ng iglesyang ito, mga minamahal. That kind of faith, mga minamahal, yun yung legacy, mga minamahal, na patuloy natin ipinapamuhay hanggang sa mga sandaling ito, hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil sa kanilang mga pangtuturo, dahil sa kanilang mga pangangaral, mga minamahal, pagdidisiplina, dahil sa mataas na antas ng kabanalan na ipinamuhay ng ating ginagalang mahal pastor, ng ating beloved pastor, mga minamahal, hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin ang tinatawag. Marami pa rin ang pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami ang binabago ng ating dakilang Diyos. Araw-araw, mga minamahal, may mga kaluluwang nililigtas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ayan po, mga minamahal, hindi magiging posible. Amen? Kung wala mga tao, mga lingkod ng ating dakilang Diyos na nanalangin. Kagaya ng ating nabasa na mga unang mga talata,
ang kahalagahan ng mga intercessors, ng mga mananalangin para sa loob ng iglesia ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya ganoon na lamang ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mismo sa ating mga sarili, mga minamahal, ating bulay-bulayin. Kagaya, mga minamahal, nung pinagpahinga ng ating mahal na Panginoon, ang ating ginagalang mahal na pastor. May mga nagsasabi, mga minamahal, maaaring hindi na natin gagamitin ang unang panalangin ng ating ginagalang mahal na pastor dahil nasa piling na ng mahal na Panginoon ang ating ginagalang mahal na pastor. Nagkaroon, mga minamahal, ng mga agam-agam, ang mga hilaw ng mga mananampalataya, mga minamahal. Subalit, malinaw ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. The prayer of the righteous availeth much. At sa mga susunod na mga talata, mga minamahal, dito natin makikita, mga minamahal, that their prayer is more than alive than it was when they were here. Amen? Mas makapangyarihan ang kanilang mga panalangin, mga minamahal. Bakit? Dahil ang kanilang mga panalangin, mga minamahal, the prayers of the righteous, the prayers of the saints of God are placed in a vial of gold. Amen? Amen. Ito raw, mga minamahal, ay napapaloob sa loob, mga minamahal, ng vial of gold. And this become an incense. Sa tuwing ito, mga minamahal, ay nababanggit, mga minamahal, ay nagiging maamoy na halimuyak sa trono ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang sa mga sandaling ito, mga minamahal, ay patuloy na kumikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kaya ng isang patotoo na ating narinig sa isang kabataan, mga minamahal, nung sinubukan niya, amen, nanalangin, mga minamahal, at hindi niya ginamit ang panalangin ito. Sa mga nauna mga panalangin ng aming ginagalang mga pastor, Evangelista Will Estrada Almeda, alam niyo po, mga minamahal, she was convicted by our loving God. Amen? Hindi niya naramdaman ang kapangyarihan, ang pagkilos, mga minamahal, hindi nakaramdaman ang kaginawa ng kanyang nilaylahans na kanyang mga sa buhay. Subalit sa mga minamahal, nagkaroon siya ng conviction, siya'y humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya'y umiyak, nagtumangi sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa kanyang pangalawang panalangin, mga minamahal, muli niyang ginamit ang unang panalangin sa mga naunang mga panalangin na aming ginagalang mga pastor, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kumilos ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kanyang mahal sa buhay, mga minamahal, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sino ang nagpapagaling, mga minamahal? Sino ang may kapangyarihang magpagaling, mga minamahal? Hindi tao, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, kinapalubdan pa rin ng ating dakilang Diyos ang mga naunang mga panalangin ng kanyang mga pinili, mga lingkod. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang basehan natin ng pag-aalala ng mga taong ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan? Basehan po na natin, mga minamahal, Hebreo 13:7, mga minamahal, Hebrews chapter 13, verse 7. Dito, mga minamahal, sa talatang ito, bago po natin basahin, kahit pinagpahinga na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang mga naunang mga propeta, ang mga naunang mga apostol, ang mga naunang mga tagapagturo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa ating kapanahunan, pinagpahinga na ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating ginagalang mahal pastor, ang ating beloved stand pastor, our dearest Papa and dearest Mama. Sila ay nasa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga pangangaral ay hindi kailanman mawawala. Hindi kailanman ito naputol, mga minamahal. Amen? Ito ay nananatiling buhay sa harapan ng trono ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po muna natin Hebrew chapter 13, verse 7. Mga Hebreo, Kapitulo 13, versikulo 7. Alalahanin ninyo ang nagagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Remember them. Alalahanin ninyo. Ibig sabihin, mga minamahal, anong pinupunto ni Apostol Pablo nung kanyang sinulat ito, mga minamahal? Kanino, mga minamahal? Who is Apostle Paul referring to? Sino yung alalahanin ng mga Kristiyano nung panahon na yun, mga minamahal? Ang mga Kristiyano nung panahon na yun, mga minamahal, sila ay humaharap ng great persecution. Sila ay humaharap ng mga pagsubok, mga minamahal. Sila ay humaharap, mga minamahal, sa kapigatian, sa kahirapan ng mga panahon na yun. Kaya, mga minamahal, sinabi at sinulat ito ni Apostol Pablo, mga minamahal, alalahanin niyo, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of our conversation. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Anong tinutukoy dito, mga minamahal? Amen? Anong tinutukoy dito ni Apostol Pablo?
Pinapaalala ni Apostol Pablo, mga minamahal, ang mga pinunong espiritual na nanguna sa iglesia sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, may mga unang mga tagapagturo, may mga unang mga tinawag ng ating dakilang Diyos noong kapanahonang yun. Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo na inyo silang alalahanin, mga minamahal. Sila mga tapat na nagturo ng salita ng Diyos. At ito ang iniwang pamana sa mga mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating kapanahunan, sino ang ating mga alalahanin, mga minamahal? Unang-una, ang mga lingkod ng ating dakilang Diyos na ibinigay, ipinagkaloob sa atin. Kaya lagi natin sinasabi, we remember and we cherish the blessed teachings, the blessed memories of our beloved pastor, of our beloved son pastor, mga minamahal. At kung ating inaalala, mga minamahal, if we cherish indeed the blessed teachings, the memories of our beloved parents in the Lord, mga minamahal, there should be an action. There should be an action on our part bilang mga anak ng malapay noon. Bilang mga iniligtas ng ating dakilang Diyos sa iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody shall praise the Lord. Amen? The true essence of remembrance, mga minamahal, ay may kasunod na obedience. If we indeed remember the blessed teachings, the memories of our beloved parents in the Lord, mga minamahal, there should be an obedience in our part bilang mga anak ng malapay noon. Tayo bilang kanilang mga ipinanalangin. Everybody shall praise the Lord. Kailangan mayroong pagsunod, mga minamahal. Sino ang ating susundin? Unang-unang ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, sa mga turot aral ng ating ginagalang pastor, ng ating blessed pastor. Bakit, mga minamahal? Dahil ang kanilang mga turo, mga minamahal, ay hindi turo mula sa kanila, mga minamahal. Ang kanilang itunuro sa atin, malinaw, mga minamahal, lahat yan ay naaayon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Wala tayong narinig ng mga katuruan, mga minamahal, na turo ng tao, o man's way teaching, or man's teaching, mula sa ating beloved parents in the Lord. Lahat, mga minamahal, ng mga pangangaral ng ating beloved parents in the Lord, amen, ay patungkol purong-puro sa salita ng ating dakilang Diyos. Tayo ay tinuruan ng tunay na doktrina. Sino ang ating dakilang Diyos? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kung paano natin mapapalugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng mahabang pagpupuri, sa pamamagitan ng pag-aayon upang sa ganun magkaroon tayo ng kapangyarihan nagmumula sa ating dakilang Diyos. Yan yung mga pagtuturo at mga pangangaral ng ating beloved friends in the Lord. Saan nagmumula yan, mga minamahal? Lahat yan ay nagmumula sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Tayo ay tinuruan. Lahat tayo ay dinisiplina, mga minamahal. Tayo ay minulat sa mataas na antas ng pamumuhay ng kabanalan, mga minamahal. Kung noon, akala natin, mga minamahal, ay sapat na yung kabanalan mula sa ating puso't isip, mga minamahal. Mas lalo pang pinaigting, tinaasan ang antas ng kabanalan ng ating beloved friends in the Lord, ayon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat tayo ay natuto paano mamuhay na may kabanalan. Everybody shall praise the Lord. Amen. Ang mga kabataan, mga minamahal, noong unang mga panahon, amen, bago sila maging mga manggagawa, mga minamahal, sila ay tinuruan. Pagkatakot, pagdidisiplina, dumaan sila sa pagdidisiplina. Bakit, mga minamahal? Dahil mataas ang pagkatawag ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Mataas, mga minamahal, ang antas ng kabanalan na itinuro sa atin, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, mataas din, mga minamahal, yung katungkulan ating gagampanin. Gagampanin, mga minamahal, pagkatapos ng buhay na ito. Everybody shall praise the Lord. Yan ang kaibahan po natin, mga minamahal. Amen? Maaring sabihin natin, ang kabanalan, mga minamahal. Maaring sabihin ng iba, mga minamahal, we are assured of our salvation. Amen? At kung nagkamali ang kapatid natin, hindi sila nakakasunod sa kabanalan, mga minamahal, sabihin ng iba, ang mahalaga sila may kaligtasan, mga minamahal. Tayo may kaligtasan, mga minamahal, dahil hindi tayo gumagawa ng mabuti sa malapay noon. Tayo nagkaroon ng kaligtasan dahil sa habag ng ating dakilang Diyos. It is a free gift from our loving God, mga minamahal. But aside from that salvation, free gift of salvation, because of the grace of our loving God, mga minamahal, kailangan din, mga minamahal, mapaigting ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod na may kabanalan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo sa banal na iglesyang ito, mga minamahal, ay tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo, pangangaral ng ating beloved friends in the Lord, na tayo ay mamuhay na may kabanalan sa loob at sa labas, mga minamahal, hindi lamang sa loob ng iglesia, mga minamahal, maging sa ating pang-araw-araw na bumuhay, mga minamahal. Bakit? Dahil partiyan, amen, ng kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Sabi nga ng ating beloved pastor, the fear of the Lord, amen, will make us humble. The fear of the Lord will make us
Be disciplined, mga minamahal. Yung pagkatakot natin sa ating pinakamamahal na Panginoon will make us ask for forgiveness sa ating pinakamamahal na Panginoon. The fear of the Lord will give us salvation. Dahil sila lamang, mga minamahal, na may mga tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon ang ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because if you fear the Lord, you will obey the commandment of our loving God. Everybody shall praise the Lord. Because without fear in our loving God, there will be no obedience. Amen. Without fear, through fear, sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang obedience. Kaya may tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon, mayroong tunay na pagsunod, pagpapasakop sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, considering the end of their conversation, whose faith follow. Ano yung conversation, mga minamahal? Ibig sabihin, the manner of life. Amen? The end means the outcome of their life. Ano yung naging buhay ng ating beloved friends in the Lord? Paano sila lumakad? Ano yung klaseng pananampalataya ang kanilang binitiwan, mga minamahal? Bakit hanggang sa kasandaling ito, mga minamahal, patuloy na nagligtas ang ating dakilang Diyos? Sa tuwing binabanggit natin, pinapatotoo natin, mga minamahal, ang dakilat kamanghamanghang gawa ng ating dakilang Diyos sa dako ng talipa, hulusulo, mga minamahal. Bakit? Dahil ipinakita, mga minamahal, ng ating ginagalang mahal pastor na kapag meron kang 100% na pananampalataya sa ating dakilang Diyos, ang Diyos ay kikilos, ang Diyos ay maghihimala. Kagaya ng kanyang ginawa sa dako ng talipa, hulusulo, mga minamahal. Ang Diyos, iniligtas ang ating beloved pastor, the 12 prayer warriors, pinalaya, mga minamahal, ang 21 sipadan hostages. Bakit, mga minamahal? Because of the 100% faith na inirelease ng ating ginagalang mahal pastor. Everybody shall praise the Lord. Yun daw, mga minamahal, sinasabi ng mga kasulatan. Their manner of life, their faith in the Lord. Amen? The outcome of their life, how they remain faithful until death. Yun yung ating titignan. Yun yung ating alalahanin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ay ang talatang ito, mga minamahal, na nagpapaalala sa atin, sa about sa atin. Amen? Sa ating mga pinuno, mga espiritual, mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon, our beloved parents in the Lord. Ang kanilang pamumuhay ng pananampalataya ay huwaran para sa atin. Ang kanilang katapatan hanggang wakas ay dapat magbigay inspirasyon sa bawat isa sa ating mga minamahal upang tayo ay manatili sa ating kasigasigan, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa tuwing nakakausap namin ang mga ating mga kuya sa iba't ibang mga outstations, mga minamahal, sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap, mga minamahal. Sa kabila ng bigat, mga minamahal, ng katungkulang iniatang sa kanila upang mapangasiwaan ang banal na iglesia ng ating dakilang Diyos. Ano yung kanilang naging kalakasan, mga minamahal? Ano yung naging kanilang katatagan sa paglilingkod, sa pananatili, upang mapangasiwaan ang banal na iglesia ng ating dakilang Diyos? Ang pamumuhay na kanilang nakita, ang pananampalataya kanilang nakita, ang pag-ibig na kanilang nakita mula sa ating ginagalang mahal pastor, mula sa ating beloved stand pastor, mga minamahal, kung paano sila nag-umpisa, mga minamahal, sa maliit na lugar, mga minamahal, kung saan nag-umpisa ang banal na iglesia ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Unti-unti silang tinawag, unti-unti silang hinubog ng ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa maliit na pastoral house sa dako ng Quezon City, mga minamahal, sila ay natuto, mga minamahal, kanilang nakita ang lakad ng ating ginagalang mahal pastor, kanilang nakita ang pananalangin, walang pati ng ating beloved friends in the Lord, mga minamahal. Hindi sila pinabayaan, mga minamahal. Patuloy silang tinuruan, at ipinanalangin, mga minamahal, hanggang sa unti-unting lumago ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti nila nakita, mga minamahal, ang mga bagay na ito, mga minamahal, na kanilang nakita at nasaksihan mula sa buhay ng ating ginagalang mahal pastor, mula sa buhay ng ating beloved stand pastor, mga minamahal. Yun din pala ang kanilang sasapamuhay. Yun din pala ang kanilang gagawin, mga minamahal. Yun ang kanilang tutuluran, mga minamahal, upang patuloy na lumago ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang sa basa nila ito, mga minamahal, patuloy na pumapalaot ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Maraming nagsasabi, mga minamahal, maraming mga detractors of the church. Noong unang kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved stand pastor, maraming nagsasabi, mga minamahal, babagsak ang iglesia ng Jesus Miracle Crusade. Wala na ang kanilang assistant pastor. Amen? Nasa ganong kalagayan, mahinang kalagayan, pisikal ang kanilang pastor. Wala na. Amen? Unti-unti nang babagsak ang iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Subalit, mga minamahal, hindi nila naunawaan, mga minamahal, ang iglesyang ito ay hindi iglesia ng tao, mga minamahal. Ang iglesyang ito, mga minamahal, Peter, upon this rock, I will build my church,
Sinugsabi niyan, mga minamahal, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ay iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi kailanman iglesia ng tao, mga minamahal. Amen? Iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen? Yung kanilang mga haka-haka, mga minamahal, sila'y pinahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mas lalong pamalaot, lalong lumago ng lumago, mga minamahal, lalong umusbong ang iglesia ng ating dakilang Diyos. Dahil uulitin natin, ito ay iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating ginagalang mahal na pastor, wala tayong ibang itinataas dito kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Jesus, Miracle Crusade. Sa bawat krusada, mga minamahal, nagmimilagro ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Jesus saves, nagliligtas ang mahal na Panginoon. Jesus heals, nagpapagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lahat, mga minamahal, ng ating ginagawa ay dahil sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. At anong patunay natin, mga minamahal, na kahit hindi natin kapiling ang ating ginagalang mahal pastor, ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga naunang mga panalangin, ay mabangong samyo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin Revelation chapter 5, verse 8, praise God. From the book of Revelation, chapter 5, verse 8. And we had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen? At pagkakakuha niya ng aklat, mga minamahal, ano yung aklat na ito, mga minamahal? Sino ang may kapangyarihan kumuha lamang ng aklat, mga minamahal? Walang iba kundi ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero. And who is the Lamb? No other than our Lord God and Savior Jesus Christ. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pangitain nito, mga minamahal, ni Apostol Juan, kanyang nakita na ang bawat isa'y may alpa at ang mga mangkok na ginto, golden vials, full of odors. Punong-puno ng kamangyan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At anong laman nito, mga minamahal? Anong laman, mga minamahal, ng gintong mangkok na ito, mga minamahal? Nang punong-puno ng kamangyan, full of odors, mabangong samyo sa harapan ng mahal na Panginoon. Anong nilalaman nito? Sabi dito, mga panalangin na mga banal. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So in this chapter, John is given a vision of heaven where Christ, the Lamb, kordero na ating nabasa, mga minamahal. Bakit kordero? He was slain for us. He's found worthy to open the sealed book. Walang ibang makapagbukas, mga minamahal, ng librong ito, kundi ang ating pinakamahal na Panginoon. The scroll of God's plan. Yung libro na ito, mga tinatawag na scroll of God's plan, plano ng mahal na Panginoon. At parte ng plano ng dakilang Diyos, mga minamahal, ay ang kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Part of the great plan of our loving God, mga minamahal, the great plan of salvation is His manifestation from a spirit form, mga minamahal, the powerful God, the holy God, the one true God. In the Old Testament, mga minamahal, He has to manifest Himself in the form of flesh. Bakit, mga minamahal? Dahil kailangan mayroong dugo na dadanak, mga minamahal, upang sa ganon, lahat tayo, mga minamahal, ay matubos sa ating kasalanan. Sa kasalanan na ating namana mula kay Adan at kay Eva. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. There is the perfect plan of salvation ng mahal na Panginoon. Bakit kailangan may dugong dadanak, mga minamahal? Bakit kailangan ang mahal na Panginoon, mga minamahal? Bakit kailangan ang dakilang Diyos ang manifesto, mga minamahal? Dahil sa pamamagitan lamang ng kanyang banal na dugo na tayo magkakaroon ng tunay na kapatawaran. Na tayo, mga minamahal, ay malilinis mula sa lusak ng kasalanan. Everybody shall praise the Lord. Amen? Dahil ang Diyos ay Espiritu, mga minamahal, walang dugo na dadanak. Amen? Amen. Dahil ang Diyos, ang sinasabi ng Espiritu, tinatawag ng mga Israelita na, "Hear, O Israel, there's only one God, one Lord," mga minamahal. Ang nag-isang Diyos na Espiritu, walang dugong dadanak, mga minamahal. Kailangan mag-anyo, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. He has to manifest Himself in a form of flesh. Amen? Kaya great is the mystery of godliness. Amen? He was manifested. At nahayag ang kanyang pangalan, ang pangalan niya, Jesu Kristo, mga minamahal. Amen? That's why the concept of Trinity in person, mga minamahal, ay hindi mo masusumpungan sa aklat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil malinaw sa mga tunay na anak ng mahal na Panginoon, walang iba, amen, na nagmanifesto, mga minamahal, kundi ang nag-iisang Diyos Ama. Everybody shall praise the Lord. At sa mamagitan lamang ng kanyang dugo na tayo mapapatawad, mga minamahal, that's why He has to manifest
Himself in form of flesh. At pagkatapos, mga minamahal, na ituro, mga minamahal, ang tunay na daan. Amen? The great plan of salvation was fulfilled by Himself. Amen? Siya'y bumalik, mga minamahal, sa Kanyang gloria. Bumalik sa pagka-Diyos, mga minamahal, sa nag-iisang trono sa langit, mga minamahal. Subalit, anong pinangako ng ating dakilang Diyos as part of His great plan of salvation? Ibibigay ang great comforter. Amen? Sino yung comforter na yon? The Holy Spirit. And who is that Holy Spirit, mga minamahal? It is the Lord Jesus Christ. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa New Testament, meron talata doon, mga minamahal, and I will give, and I will comfort you. Amen? At kung titignan natin sa ibang talata, mga minamahal, Jesus, the great comforter. Amen? Amen. Kaya ang pagbasa ng salita ng ating pinakamamalapay, hindi pwedeng sa isang talata lamang, mga minamahal. Amen? Kailangan natin unawain ng buong buo ang salita ng ating pinakamamalapay upang maunawaan natin ang pagka-Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya mga minamahal, nung bumalik sa trono, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo bilang nag-iisang Diyos, mga minamahal, at ibinuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon, Kanyang pangako, ang Kanyang Espiritu Santo. Nagkaroon, mga minamahal, ng Pentecostal movement, mga minamahal. The day of Pentecost after 40 days, mga minamahal. At nung nagkaroon ng day of Pentecost, doon ibinuhos ng ating dakilang Diyos ang Kanyang Espiritu. At nung ibinuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang Kanyang Espiritu sa lahat ng mga apostoles, sa lahat ng mga nananampalataya ng mga panahon na yon, kanila ngayon naunawaan ang mga misteryo na ipinahayag sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. That is part of the plan of the Lord. The mysteries na noong panahon na kasama nila ang mahal na Panginoon, marami silang mga katanungan, mahal na Panginoon, sino ka nga ba? Sino ba ang Ama? Ituro mo sa amin sino ang Ama. Dahil mismo sila, mga minamahal, hindi pa nila naunawa ang lubos, mga minamahal. Alam nila, ang mahal na Panginoon Kristo, siyang Messiah. Amen? Subalit din nila naunawaan, mga minamahal, ang Messiah, siya rin ang Ama, mga minamahal. Kaya unti-unti pinapaliwanag ng ating dakilang Diyos, subalit hindi diretsang pinapaliwanag ng ating pinakamahal na Panginoon. Bakit? Dahil hindi pa na-fulfill yung great plan of salvation ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Kaya noong mga panahon na yon, mga minamahal, anong sabi ng mga Jews, ng mga Pharisees sa ating pinakamahal na Panginoon? You, blasphemer. Tinawag na blasphemous ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Amen? Dahil inaangkin ng mahal na Panginoon Kristo ang kapangyarihan na magpagaling, na magbago ng buhay at walang ibang makakagawa niyan. Alam nila, they are aware because they know the Torah. Alam nila ang salita ng Diyos, mga minamahal, na kanilang pinag-aaralan, isinasa puso nila yun, mga minamahal, na walang ibang may kapangyarihan magpagaling kundi ang Diyos Ama na nag-iisa. Subalit nung nakita nilang nagagawa yun ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo bilang Messiah, mga minamahal, amen, sinasabi nilang blasphemous. Mula sa kaaway ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Subalit hindi nila naunawa ang lubos, mga minamahal, sino ang ating pinakamamahal na Panginoon. At hanggang sa mga sandaling ito, mga minamahal, pinapahintulutan ng ating dakilang Diyos na marami pa rin sa kanilang hindi maniniwala sa tunay na pagka-Diyos ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bakit? Dahil sabi ng baka kasulatan, mga minamahal, gagamitin niya ng ating dakilang Diyos to provoke them to jealousy. Amen. Yan pala ay pinapahintulutan ng mahal na Panginoon na marami pa rin mga Israelita ang hindi maniniwala sa Yesu Kristo, ang tunay na Mesiyas. To provoke them to jealousy. Upang sa ganun, marami pang mga hintil, katulad natin, mga minamahal. We are Gentiles, but we are chosen, mga minamahal. We are called modern Israelites. The moment that we were baptized in the name of Jesus Christ, mga minamahal, sumaatin ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. We were adopted by the Spirit of our loving God. So from Gentiles, tayo ngayon ay tinawag ng mga modern Israelites. Yun yung gusto ng Panginoon na mangyari, mga minamahal. The Lord wants to provoke the Israelites, provoke them to jealousy. Amen? Magtatanong sila, bakit ang mga hintil na ito naniniwala kay Hesus Kristo? Nasa kanilang kapangyarihan, nasa kanilang pagbabago, nasa kanilang presensya ng Panginoon. The Lord will allow that, according to the Bible, to provoke them to jealousy in order for them to be saved. Sa bandang huli, mga minamahal, ililigtas din sila ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ganon tayo kapalad, mga minamahal. Amen? Kaya nga sabi, mga minamahal, baka kasulatan, we are a chosen generation, a peculiar people. Amen? Amen. High priest. Yun, mga minamahal, ang pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi dito, mga minamahal, babalikan po natin, ipinakita kay Apostol Juan ang pangitain ng silid ng trono sa langit.
Ang matatanda, ang mga nilalang ay sumamba sa kordero, ang ating pinakamamahal na Panginoon, at hawak ang gintong sisidlan na puno ng insenso, na siyang mga panalangin ng mga banal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin dito, mga minamahal, ipinapakita sa talatang ito na ang panalangin ng bayan ng Diyos ay iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang panalangin ng mga lingkod, ng mga banal ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito ay pinapahalagahan. Ito ay inihaharap sa trono ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! That's why the moment that we utter with the earned prayers or through the leading prayers of our beloved pastor, Evangelist Will D. Almeida, mga minamahal, yung lumalabas, yung mabangong samyo, mga minamahal, naaamoy ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naroon ang pagtugon ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga dalangin ng mga taong lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ganyan tayo kapalad. Amen? Mapalad tayo, mga minamahal. Hindi man natin sinasabing ito ay parte ng doktrina, mga minamahal, pero mga minamahal, this is a privilege that we have to maximize. It is not part of the doctrine of God, mga minamahal. Hindi natin sinasabi, mga minamahal, na wala kang kaligtasan kung gagamitin mo ang ating pinapangaral na ito, mga minamahal. Amen? Or may impyerno, hindi po, mga minamahal. This is not doctrinal, mga minamahal. But this is a privilege that each one of us has to maximize. Everybody shall praise the Lord. And when we say privilege, mga minamahal, since tayo naman ay tinawag, mga minamahal, sa loob ng iglesyang ito, sa pamamagitan ng kanilang mga turo't aral, mga panalangin, mga minamahal, and why not we maximize the authority, the power, the anointing of our loving God through their prayers. Everybody shout, praise the Lord. Yaman din lang, mga minamahal, na sinasabi na ba kasulatan ng kanilang mga panalangin ay mabahong samyo sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. We are privileged. We are blessed. Amen? Kaya maging ibang mga apostolic believers, mga minamahal, sila nagtataka. Amen? Kagaya ng mga narinig natin mga patotoo, kung may mga bisita tayo, mga minamahal, you are blessed. You, the members of the Jesus Miracle Crusade International Ministry, you are blessed. Amen? Lagi nila ipinapahayag. Bakit, mga minamahal? Dahil nakita nila ang kapangyarihan, nakita nila ang anointing na meron sa banal iglesia ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Sa mga sumusunod na talata, mga minamahal, ating pong basahin. Kaya po, praise God. Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 5, na inaalaala ko ang pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Loida, na iyong lilang, at kay Eunice, na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Amen. Praise the Lord. 2 Timothy 1:5, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice, and am I persuaded that in thee also. Sinabi ito, mga minamahal, ni Pedro, ni Apostol Pablo, kay Timoteo, mga minamahal, dahil nakikita niya ang pananampalataya na meron kay Timoteo. Nakikita niya ang lakad ni Timoteo, mga minamahal, at nakita niya, mga minamahal, na ang pananampalatayang ito ay nagmumula sa kanyang lola, na si Loida, mga minamahal, at nagmumula rin sa kanyang ina, na si Eunice. Amen? Ano, mga minamahal, ang ibig sabihin nito, mga minamahal? How do we apply this verse? If we understand this verse, mga minamahal, ipinapaalala ni Pablo, ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang pananampalatayang meron siya. Alam natin na si Timoteo, mga minamahal, ay naging tapas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Matibay ang kanyang pananampalataya. Timothy, mga minamahal, loves the church. Pinahalagan niya ang iglesia, mga minamahal. Isinapamuhay niya, mga minamahal, ang katuruan na kanya natutunan. Yun ang nakita ni Apostol Pablo sa kanya, mga minamahal. At yun din ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanya, na nakikita niya ang pananampalatayang meron sa kanya. At ang pananampalatayang yan ay mula sa kanyang lola at mula sa kanyang ama, ay mula sa kanyang ina. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Kung tayo ay niligtas ng ating dakilang Diyos sa loob ng iglesyang ito, mga minamahal, walang ibang pananampalataya na dapat makita ang mga sanlibutan, ang mga mahal natin sa buhay, mga minamahal, kundi ang pananampalatayang itinuro sa atin ng ating beloved friends in the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen.
Kaya hindi na tayo magtataka, mga minamahal, kung makikita natin ang mga manggagawang nagtuturo sa atin, nangangasiwas sa atin, ng kanilang mga lakad, ng kanilang pamumuhay, mga minamahal, ay katulad ng lakad at pamumuhay ng ating ginagalang mga pastor. Hindi tayo magtataka, mga minamahal, kung maging ang mga ordinaryo, mga kapatiran sa loob ng iglesyang ito, mga minamahal, makikita mo ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pag-ibig ay katulad ng pananampalataya at pag-ibig ng ating ginagalang mga pastor, ng ating beloved stand pastor. Bakit, mga minamahal? Dahil nananalaytay din pala. Amen? Katulad ng ating nabasa, mga minamahal, kung anong pananampalataya ang naituro sa atin, mga minamahal, yun ay mananalaytay sa ating katauhan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ito, mga minamahal, ay nagiging pamana. Ang pananampalataya para, mga minamahal, ay nagiging pamana. Kaya tayo ay mapalad, mga minamahal, na tayo ay napamanahan. That legacy of faith na sinasabi, mga minamahal, yan na ay pinamana sa atin bilang mga anak ng Panginoon sa Iglesia ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bilang pagdinilay at bilang hamon sa atin, bilang mga piniling anak ng ating pinakamamahal na Panginoon sa loob ng iglesyang ito. Ang tanong, mga minamahal, tayo ba'y namumuhay sa paraan na nagbibigay halaga sa panalangin ng mga nauna sa atin? Sa ating pang-araw-araw pamumuhay ba, mga minamahal, as our form of remembrance, as we continue to cherish, as form of cherishing the blessed teachings and memories, mga minamahal, are we living the kind of life, the kind of faith, the kind of love, mga minamahal, na itinuro, ipinakita sa atin ng ating blood friends in the Lord? Those are the things that we have to reflect on as we continue to serve the Lord. Habang tayo papatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang patuloy tayong hinuhubog ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Patuloy natin pagnilay-nilayin, mga minamahal. Kapag sinasabi natin, we remember, we cherish, mga minamahal. Gaya ng sinabi natin kanina, there should also be obedience. Dapat nakikita natin ang pamanang pananampalataya na ipinakita sa atin, mga minamahal, ng ating blood friends in the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Kaya sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Huwag po tayo malungkot, mga minamahal. Huwag nating isipin, mga minamahal, nasa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating blood friends in the Lord. Sino nang mananalangin sa ating, mga minamahal? Gaya ng ating napag-aralan, gaya ng ating nabasa, malinaw sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, their prayers remain to be alive. Their prayers remain to be powerful. Amen? Their prayers are a wonderful odor. Insenso. Amen? Napapaloob, mga minamahal, in a vial of gold, mga minamahal, that every time that we pray, tayo ng mga anak na malapayan sa loob ng iglesia ito, mga minamahal, papakinggan ka agad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagiging mabangong samyo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? God will never discard. God will never ignore the prayers of the righteous. Mananatili yan hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung yan, mga minamahal, ay sinulat sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging, mga minamahal, sa panibagong buhay na mayroon at ipagkakalob sa atin ng mahal na Panginoon, that promise will remain. Mananatili ang mga panalangin yan hanggang sa kabilang buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya tayo pong lahat, mga minamahal, ay tumayo. Amen. Tayo pong lahat ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ating lahat, pagbulay-bulayin, mga minamahal, pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa pamamagitan ng mga nauunang mga panalangin ng ating ginagawa, mahal pastor, maging ang ating beloved stand pastor, tayo ay patuloy na pinagpapala, tayo ay patuloy na pinanghahawakan, tayo ay patuloy na pinagtitibay sa ating pananampalataya. Patuloy tayong tinuturuan ng Banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos na tayo ay mamuhay ayon sa kabanalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang panalangin. Di ba't ang langit ay para sa mga banal, sa katulad ko na naghahangad
nagsusumika, nagtitiis upang makarating ang panalangin na'y pagpalain na makarating sa iyong piling. Amen. Ang pasanin ay iyong mawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Tanging si Jesus ang siyang pag-asa ko. Ang tagumpay natin, mga minamahal, ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumika at magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin, yes, hallelujah, ay pagpalain na makarating. Walang ibig din ang dalangin ng ating ginagalang mga pastor, kundi tayong lahat, mga minamahal, ay makapiling ng ating dakilang Diyos sa buhay na walang hanggan, mga minamahal. Yan ang walang batid na panalangin ng ating mga friends in the Lord sa atin. Na tayong lahat ay tumibay sa ating pananampalataya. Na tayong lahat ay tumibay sa ating paglilingkod, sa ating pagmamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang sa ganun lahat tayo ay sama-sama sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Diyos! Purihin ka sa mga naunang mga panalangin na yung mga propeta, mga minamahal. Alam mo noon, maraming salamat sa kanilang unang buhay na panalangin, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-ibig na pinakita. Purihin ka, O Diyos! Hallelujah, hallelujah! Ay sa amin, di ba't ang langit ay para sa mga banal, sa katulad ko na naghahangad, nagsusumikap, nagtitiis upang makarating. Yes, man. Hallelujah, hallelujah. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay iyong mawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Tanging si Jesus ang siyang pag-asa ko. Yes, man. Hallelujah! Ang tagumpay ko ay matatamo. Tanging ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang ating pag-asa. He is the great intercessor of our faith, mga minamahal. Kaya mga minamahal, tayong lahat ay tinuruan na manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Yes! Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa bisa pa mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin ay mawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. We worship, Lord.
piling natin ang ating pinamamahal. Ang muling masilayan natin ang mga taong ginamit ng ating dakilang Diyos. Ang mga taong nanalangin sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Yan ang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay sa langit, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Dilo Miranda, upang patuloy pa unang sa atin ang kahalagaan ng kaligtasan, kahalagaan ng pagtanggap natin sa ating pamamahal at pagkakas. Yes! Hallelujah! Sa pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Mabait na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you both and beloved Minister Paul Elmore Awas. Sa pumalakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa pagkakataong ito, mga minamahal, tayo po'y dadako na po sa ating mga pangailangan kung wala tayong bisita. Tayo po'y sama-sama dumalangin sa ating mahal na Panginoon sa bawat kahilingan ng bawat isa atin. Napakaganda ng ating napag-aralang salita ng Diyos. Maliwanag na sinasabi ng Biblia, dakong kahimuan sa mga pag-ampo sa mga taong balaan, palapakan nato ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Hallelujah. O ang mga pag-ampo sa atong mahal na pastor, atong beloved parents in the Lord, nagpabilin gihapon ng gahom ang presensya sa Dios. Hallelujah. Nagpabilin ng anointing, palapakan nato ang kusog ang atong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Salamat sa mabait na Diyos. Tapat ang salita ng Diyos, maminamahal. Ang panalangin ng mga taong matuwid ay malaking kapakinabangan sa atin. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay dadako sa ating mga kahilingan, sa ating mga pangailangan. Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. At sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, end-time prophet, maraming salamat sa araw na ito, Diyos. Salamat sa dakilang tagumpay na pinagkaloob mo sa amin, sa aming pananambahan. Salamat sa iyong banal, matamis na presensya naming nadama. Salamat po, Diyos, sa lahat ng blessing namin natanggap sa oras na ito. At narito kami sa aming pangangailangan. Bago pong lahat, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga panagawang pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala. Linisin mo nga ang bawat puso ng bawat isa amin kaming karapat dapat, O Diyos. Lingapin mo yung mga anak, ikaling mo yung pandinig sa aming dalangin minsanan pa. At aming dalangin, pagpalain mo ang lahat ng kapatiran sa lugar na ito, O Diyos. Dalangin namin, pagpalain mo ang buong sangbayan, ang aming ginagalang na magulang sa iyo, sa kanilang pangungunat, pangangasiwa sa banal na iglesyang ito. Mahabang buhay pagkalob mo sa bawat isa sa kanila, ang kalusugan sa araw-araw, yung pag-iingat, gabayan, patnubayan sila sa lahat ng bagay na dako na ginagawa. Pagpalain mo rin po ang lahat ng kapatiran sa dako ito, minsan ang pabutin mo ang pangangailangan, lutasin mo ang mga problema, pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman sa oras na ito, mahal na Panginoon. Batid mo ang pangangailangan ng bawat isa. In the mighty name of Jesus, forgive thy children, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Ipatong kamay sa ating ulo, mga minamahal. Praise the Lord.
Pandong inyong kamot sa inyong ulo, mga minamahal, atong badlungan ng mga sakit sa atong mga lawas, sa mga sakit sa atong lawas, magampukit ang tanan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan na pa naming sinasaway, ang lahat ng gawa ng kaaway, mga sakit, karamdaman, mga problema sa mga kapatiran, sa makapangyarihan pangalan mo, mahal na Panginoong Yesus, in the mighty name of Jesus, I bind the power of darkness, infirmity, sickness, and diseases. I command you to cast out, in the mighty name of Jesus, lukewarmness cast out, backsliding spirit cast out, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life cast out, vanity, vain glory cast out, sickness cast out, in the mighty name of Jesus, problem be solved, in Jesus' name, in the mighty name of Jesus, be healed and be blessed, in Jesus' name, amen and amen. Palapakan po natin malakas ang ating mahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Tayong lahat na tumayo, mga minamahal, bilang pagpupuri, pagpasalamat sa ating mabait na Diyos. Tayo po lang tayo sumigaw, lumukso, sabay sigaw ng 3 beses ng malakas ng hallelujah, praise the Lord, amen. So sabay-sabay po tayo, mga minamahal, buong lakas, isingit natin kusog mga kaisunog ang pulong ng hallelujah, praise the Lord. Sige, dunganta, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. I love you, Jesus, I love you, Jesus, I love you, Jesus, praise the Lord. Palapakan natin ating mabait na Diyos. God bless you po, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo pinadako na po sa ating mga announcement. Praise the Lord. Bago po tayo dadako sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo po'y kukuha mo nating special offering para po sa karagdagang pambili natin ng mga gamit dito sa loob ng church. So kailangan natin ng malalaking electric fan. Everybody say amen. So mag-pray tayo, mga minamahal, bago umabot dumating ating church anniversary dito, makabili na tayo ng electric fan. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. So ibigay ko pong pagkakataon sa manalangin ating beloved preacher, Brother Dave Busano, para sa ating special offering. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Gabi sa mga doon, kanina pa na tayo. Dumalangin mga namahalan sa ating special offering. Dakilin namin pagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan ng pamalapit ng susap ko ng panalangin, pagluhod ng aming ginagalang mga pastor, Rubis Tudormera, and then private, pagpalain niyo po malapit noon sa lahat na magkakaloob ng special offering malapit noon. Ibalik mo kalong beses para malapit noon. Hallelujah. Karagdagang pangailangan sa ibalagawain malapit noon. Hallelujah. Pagpalain mo kaming lahat, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise Amen. God bless you po, mga minamahal. Purihin po ating dakilang Diyos. At para sa ating announcement, mga minamahal, ang ating pananambahan po sa lugar na ito, araw po ng Miyerkules, alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Araw po ng Biyernes ang ating overnight prayer, alas 9 ng gabi hanggang alas 3 o alas 4 ng madaling araw. At gayon din po sa araw po ng Linggo, patuloy po ang ating Sunday worship dito, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Meron po tayong program, o meron tayong live sa YouTube page and Facebook page, GMCIM Cebu, Central Visayas. Ating main church naman, GMCIM Central Church. At meron tayong programa, Jesus Miracle Hour, every night except Sunday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Praise the Lord. Yan po ang ating karagdagang announcement, mga minamahal. Praise the Lord. At after po ng ating closing prayer, manatili po yung ating mga bata at saka yung mga magulang sapagkat meron po tayong recognition para sa ating Sunday School. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At misa na pa, mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo po dadako sa ating closing prayer. At hinihiling ang pagkataon sa ating beloved brother Tatay Ricardo para sa ating closing prayer. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po dadako na po sa ating closing prayer. Praise the Lord. Minahal, manalangin po tayo sa atong temporaryong paghiwalay. Hallelujah. O makapangyarihan mong Diyos, dakilang Diyos sa langit. Hallelujah. Pinasalamatan ka namin, O Diyos, na natapos ng pagsimba. Salamat, O Diyos, pinagsamahan mo kami, O Diyos. Salamat, hallelujah, higit sa lahat sa iyong presensya. Ngayon mong ipadamas bawat isa sa amin. Hallelujah, ito po'y nagbigay sa amin kaligayahan, kapangyarihan. Hallelujah. Lord, hallelujah. Dalangin po namin, O Diyos, po ng dalangin sa mga mulista. Sa aming temporaryong paghiwalay, hallelujah. Samahan mo, mga kapatiran, hallelujah. Ihatod mo, hallelujah, silang tahanan niya, mawalhati, hallelujah. At ibalik sila sa mga araw
araw ng panambahan. Hallelujah. Ito po sama at dalangin sa pangalan ni Jesucristo na amang Diyos at tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. God bless you po, ating beloved Kuya Batatay Ricardo. Palapakan po natin ating mabait na Diyos, mga minamahal. At sa pagkakataong ito, palihog po ang mga magpalehans diri sa tubangan. Ang magpaampo po diri sa tubangan, pagitanggal po yung ating mga magpalehans, kindly po sa ating mga beloved preachers, pakilihan sa mga kapatiran. Praise the Lord. Daligo ng Diyos. God bless you po, mga minamahal. Ang Diyos, magapanalangin ka natong tanan. We love you in the Lord, but our dearest Jesus love us more. Praise the Lord. And also, we thank the Lord for sa ating pong presensya ng ating beloved Minister Fillmore Awas. Praise the Lord. Beloved thoughts and family. Praise the Lord. Purihin pong ating mahal na Panginoon sa gintong pagkakataong ito. Isang malakas na balakbak para sa mabait na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. God bless us all po. Praise the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. I am the God that He led thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord,
in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. And there is power in the name of the Lord. And there is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes in the name of the Lord, the name of the Lord. Praise you, Lord. God bless you all po, mga minamahal. We love you all back, and this Jesus loves you more and more. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So mag-take a break muna po tayo mga minamahal. Pwede po kayong mag-break muna, yung gusto mag-break. Pagkatapos po, i-arrange na po natin ito mga minamahal. Balik po tayo ulit. Praise the Lord. So mag-break muna po yung mga hindi pa nag-break. Praise the Lord.